Monitor sa ating series na ating pinapag-aralan for this month. At ang ating series for this month na ating tinatackle for 5 consecutive Sundays kasi ang month of September meron pong 5 Sundays. At ngayon po ay nasa 4th Sunday na tayo at ang ating series ay Truth versus Lies. So sabi nga, di ba, na paano po malalaman ang katotohanan? Ang sabi nung isa, Pastor, alam mo yan, para malaman ang katotohanan, kabaliktaran yan ng kasinungalingan. Tama din naman yan, di ba? Kuminsan din, sabi nung iba, Pastor, para malaman mo katotohanan, minsan ang katotohanan, dumarating sa isang tao, depende po yan. Kung ang unang balita makakarating sa kanya, yun ang kanyang tingin na yun ay totoo at yun ang mga katotohanan. Tama po ba? Kaya yung mga marites, mga kwento, no? Yung unang balita, yun ang kanilang talagang pinanghahawakan at yun sa kanilang talagang parang totoo para sa kanila. Di ba? Kaya yun ang makikita po natin. Ano ba yung ibig sabihin ng truth? Truth is being true according to fact or reality. Yun po yung totoo. Kahit na yan ay balik-balik na rin mo yan. Yan yung unshakable reality of existence. Whether you believe it or not, yan ay talagang totoo. Kaya the heart is deceitful. The heart is the source of idolatry and sins. Kaya kinakailangan po natin na tayo po maging maingat sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi alam niyo kung bakit, don't be quick to believe everything you see. Lahat ng iyong mga naririnig, lahat ng iyong mga nakikita, lahat ng iyong mga nasasaksihan, ano po mga kapatid. Kasi bakit? Yung ating puso ay sadyang mapandaya. At kinakailangan po natin nagiging careful tayo. We should guard our heart because lies travel so fast than you believe. At meron po tayong verse na siyang ating mapapag-aralan this morning in the book of Jeremiah. Tumayo po tayong lahat. Book of Jeremiah chapter 17. At eto po si Prophet Jeremiah, sinasabi po niya sa atin at ganun din ang Word of God para sa atin na yung ating puso. Lahat ng tao mayroong puso, hindi ba? Lahat ng nilalang mayroong puso, kahit ng aso, kahit ng pusa, kahit ng manok, mayroong puso. Pero sabi ng Word of God, ang ating puso, yung ating puso, yan daw po ay mapandaya. And we should be careful about that. Ano po? Kasi mismo tayo, hindi natin nalalaman kung anong talagang totoo at kung talagang hindi. At ang bagay na isang bagay lamang ang makakapagsaksi po niyan, makakapagbalanse ng katotohanan, kundi ang ating Diyos. Amen? Siya lang ang mag-scan, siya lang nakatalos, siya lang ang nakakabasa ng nilalaman ng ating puso. Tanging ang Diyos po lamang po yan. Kaya basahin po natin ng sabay-sabay ang ating pag-aaralan this morning in the book of Jeremiah chapter 17 verse 9 hanggang verse 10. But are you ready? Say amen. Amen. Let us read. Ready, begin. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I attest the mind, even treat every man according to his ways, according to the fruit of his doings. May the good Lord be blessed. Upon the reading of His Word shall we pray. Dakilang Diyos, amin pong ipapagpatuloy ang aming pagsamba. Kanina po, Panginoon Diyos, in-express po namin ang aming pagsamba sa iyo sa magitan ng aming mga awitin na aming binigkas sa aming labi at nagmumula sa aming puso, dakilang Diyos. Ang aming pag-awit ay hindi para sa aming sarili. Ang aming pag-awit ay isang handog ng aming pagsamba sa iyo, simbolo ng aming pasasalamat sa lahat ng mga pagpapalang aming mga nare-receive, dakilang Diyos sa aming buhay. At higit sa lahat, kung paano mo kami tinubos sa kasalanan, na imbis na kami papunta ng impyerno, Panginoon Diyos, kami ay papunta ng langit. Sa sandaling ito, Panginoon Diyos, mag-aaral po kami ng iyong salita. Ipapagpatuloy po namin ang aming pagsamba po, Panginoon Diyos, sa magitan ng iyong salita. Kilusin mo kami, dakilang Diyos, sa magitan ng inyong banal na Espiritu Santo. Nakita po namin ang buod na gusto niyo pong ituro sa bawat inyong mga anak, dakilang Diyos. At kami po'y nagpapasakop sa inyong kapangyarihan, kami po'y nagpapasakop sa authority ng inyong salita, O Diyos. Nadakila ka namin at pinasasalamatan sa pribileho na meron po kami ngayon, na kami po'y nagtitipon sa isang lugar para ikaw ay dakilain. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayo magsuko. You may now be seated. Alright, amen. Alam po ninyo, ang pinaka-importante na parte ng katawan ng isang tao, the most vital part of human being is the heart. Alam niyo kung bakit puso ang pinaka-importante na bahagi
ng bahagi sa tao. Pwede naman yung lungs, pwede naman yung kidney, di ba? Pwede naman yung brain, di ba? Pero ang pinaka-vital part, pinaka-importante, ano po mga kapatid, yung ating puso. Alam niyo kung bakit? Because it defines who you are. Hindi lamang po yun, also it describes the condition of our health. Yung ating puso, doon din po nakasalalay sa ating puso. Diba? Heart represent the innermost being of a person. Ano po, nandyan yung ating thoughts, nandyan yung ating emotions, nandyan yung ating desires na pinanggagalingan, nandyan din yung motivation ng ating pinanggagalingan. Nagmumula po yan sa ating puso. Are you getting me? Ano po? Kaya lahat ng mga tao nagpupunta sa doktor, lahat ng mga tao nagpupunta sa hospital, ano po mga kapatid, o kaya sa clinic, okay? Magpapa-check up kayo doon, meron kayo sakit, etc., etc. Pero wala pa akong nakita ng doktor after mo magpa-check up sa kauli-hulihan na hindi ka chinek up, ano po mga kapatid, ng iyong puso. Hindi ba? Kumukuha yung doktor, yung tinatawag ng aparato na gano'n, yung stethoscope ba? Yung tawag doon. Tapos hihinga ka, binibilang po niya yung heartbeat mo. Okay? Wala pa akong nakita na hospital nagpa-check up na hindi chinek ang iyong puso. O sa clinic na hindi chinek yung rate ng iyong puso. Ano po pati yung pulso mo. Kaya po makikita po natin, bahagi po yung importante, vital part po yan, na bahagi sa isang tao because it defines who you are. Not only that, also it describes the condition of our health. Kaya with this message na binasa po natin po kanina, ano po mga kapatid, masyadong palasak ngayon sa ating kapanahunan, yung word na palaging sinasabi, just follow your heart. Di ba? Just follow your heart. It becomes norm. Di ba? Kahit anong opinion ng iba, ang importante, just follow your heart. Ito ang gusto ko, just follow your heart. Ito ang gusto kong dream, just follow your heart. Ito ang gusto ko, just follow your heart. It is very confusing, ano po mga kapatid. The Bible tells us, our heart is deceitful. Amen? From the Word of God na binasa po natin, mapanglinlang ang ating puso. Okay? Even si Prophet Jeremiah begins with the indictment of Judah, yung bansang Israel, ano po, the forewarning and destruction of Judah. And it says, the sin of Judah engraved on the tablets of their hearts. Kaya ito po si Prophet Jeremiah talaga nakikipag-battle kay Lord dahil ang bansang Israel tumalikod sa Diyos. Yung dating tibok na kanilang puso ay nasa Diyos, ngayon wala na. Naandun na po mga kapatid sa sanlibutan. Kaya si Prophet Jeremiah palaging nananalangin sa bansang Israel. Talaga nakikipagbaka po siya mga kapatid. Gusto niya ang bansang Israel manumbalik uli sa Diyos. Kaya po siya tinawag na the weeping prophets. Diba? Kaya po siya tinawag the weeping prophet, etong si Jeremiah. Every time umiiyak po siya sa kanyang panalangin, ano po, tinawag po siyang weeping prophet. Tayo rin, meron din tayong weeping Ano po, si Sister Nina. Weeping Sister Nina. Lagi pong naiyak. Ano po, magte-testimony, iiyak. Magte-pray, iiyak. Walang masamang umiyak. Pero binibigay natin yung puso natin sa Diyos. Hindi po ba? Ano po mga kapatid? Kaya the Bible tells us, our heart is deceitful. Kaya pinapag-aralan natin yung ating series, Truth versus Lies, at isang bahagi na nagdideceive para sa isang tao, hindi natin mapapanghawakan ng ating puso because it is deceitful. Number one, ang makikita po natin this morning, the heart is deceitfully sick. The heart is deceitfully sick. Ang tao na mayroong sakit, mayroong pinapagmulan. Tama po ba? Hindi po yan basta-bastang dumating kagad na meron kang cancer. Hindi yun. Diba? Siguro dumating na merong cancer, siguro dahil hindi mo napansin. Okay, hindi mo napansin. Pero ang isang sakit, ano po mga kapatid, ang isang cancer, merong pinagmumulan yan. Meron munang signs at meron muna yung mga symptoms. Hindi yan po yung bigla na cancer ka kaagad. Cancer kaagad yan. Siguro umabot na cancer kasi hindi mo naagapan. Right? Di ba? Kaya tingnan po ninyo po mga kapatid, si Doc Willie Ong. Alam po ninyo na siguro isa kayo sa mga fans o siguro isa kayo sa nanonood kasi nagbibigay po siya ng mga payo about health, di po ba?
Pero pansinin po ninyo, bigla na lang na meron siyang cancer, nagpa-check up lang po siya na gano'n. All of a sudden, nasa stage 3 or stage 4 na kagad ang kanyang cancer. Diagnosed with sarcoma na cancer. Isang bukol na nandun sa ilalim ng kanyang bituka, nakapaligid po doon at natatakpan ng kanyang lungs at kanyang puso. Alright? Hindi lamang po yun, nadagdagan pa ang kanyang battle sa kanyang life. Meron pa po siyang isang cancer na theoropenic sepsis. Di ba? At talaga naman kita nyo, ano po, talagang namayag siya ng gusto, nalagas ang kanyang mga buhok, nahalagas ang kanyang buhok, ano po, he added ang cause na nakuha po niya ganitong klaseng sakit ay dun sa mga negative comments at mga bashers na nag-aano sa kanya, ano po. See? Kaya hindi po yan basta-basta dumadating po sa atin, okay? At titingnan po natin, kung i-apply po natin yan spiritually speaking, mula sa isang healthy heart, meron pinagmulan ang sakit. At kung i-apply po natin spiritually speaking, at ang sakit na ito spiritually ay yung kasalanan na tinatawag. Kaya nagkakasakit ang ating puso. Let's talk spiritually, no? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Alam po ninyo, matagal ng panahon, the war between good and evil actually began in heaven. Hindi ba yung unang gera? At alam po natin na nangyari, light always defeat darkness. Ito si Lucifer na tinatawag na angel of light. Gusto po niyang kunin ang trono. Meron po siyang desire o kaya meron siyang tinatawag na pagnanasa na maging Diyos din. Ano po? At gusto niyang agawin ang trono ng Diyos. But the first battle was won by God. Amen? Lucifer at ang kanyang kampon, ano nangyari? Kung nagbabasa kayo ng Bible, kinig out nila sila sa heaven. At napunta po sila sa earth. Ano po? The devil, Lucifer, made his first attack on earth, deceiving who? Adam and Eve. Believing that they could be smart as God. Sa magitan na kapag kinain nila yung prutas na pinagbabawal ng Diyos. Pinagbabawal ng Diyos. And here is the thing. Ano po mga kapatid? Look kung paano ni Satan diniceive. Look, tingnan po ninyo kung paano si Satan tinwist niya yung katotohanan, yung sinabi ng Diyos kila Adam and Eve. Hindi ba in the book of Genesis chapter 1 verse 26, then God said, ano sabi ng Diyos? Nung nilikha ng Diyos ang tao, nandito yung Trinity kasi sabi rin as in. Di ba? Hindi naman sinabing me lang eh. Di ba? Ibig sabihin plural. Ang sabi ng Diyos, let us make man in our image according to our likeness. So ibig sabihin, man was complete with God. Nakikita mo niyo po ba? Ano po mga kapatid? Kompleto ang Diyos. Nung likhain ng Diyos ang tao, pagkatapos likhain ng Diyos ang tao, kompleto na ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, everything you see this in this garden, the garden, nalilikha ng Diyos, the garden of Eden, inyo lahat yan. You enjoy, sabi ng Diyos, na aking kinreate, a beautiful garden, you have dominion over it, just enjoy. Pero sabi ng Diyos, nakikita niyo yung isang puno na naandun, ang utos ng Diyos, huwag ninyong kakainin yun. Dahil kapag kinain niyo yun, mamamatay kayo. Yung truth, tinwist ni Satan. Ano po? Tinwist niya yung katotohanan. Pero sabi nun sa Genesis chapter 3, verse 4 and 5, eto po yung serpent, tinwist niya yung katotohanan. Ano po? Pinasinungalingan niya. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Pag kinain mo yung puno na yun, yung bunga, ano po? Yung bunga, hindi kayo mamamatay, ang sabi ni Satan. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened. And you will be like what? Like God, knowing good and evil. Magiging Diyos ka din. Nakatulad ng Diyos kapag kinain yun. At kapag kinain nyo yun, hindi kayo mamamatay. Kaya when God created man, we are complete. According to Genesis chapter 1 verse 26. Amen? Pero simula nung magkasala ang tao, alright? This is the tricky part. Satan said, kapag kinain ninyo ang fruit na yun, you will be like God. But from the beginning, God created man. Kompleto na ang Diyos sa relationship ng Diyos. Alright? Sa relationship ng Diyos.
At nung magkasala ang tao, doon nahiwalay ang tao sa relationship ng Diyos. Kita niyo po ba, kita niyo, hindi na uli siya naging kompleto in relationship with God. Kasi nagkasala na ang tao. Pero beforehand, nung hindi pa po sila tinutokso, kompleto. They're enjoying with each other. Amen? They're enjoying with each other. Pero nagkasala po sila, nahiwalay ang isang banal na Diyos at isang makasalanan na tao. But listen, nung pumasok po mga kapatid si Jesus Christ, na kumpleto ulit. Kaya sabi nyo sa John chapter 15, verse 4 and 5, sino man na kay Kristo, siya binagong nilalang. At kapag nag-aabide ka kay Kristo, ano po, nag-abide ka kay Kristo, magagawa mo lahat. John chapter 15, verse 4 and 5, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me, Jesus said. And verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abide in me and I in him, the same bringeth much fruit. For without me, you cannot do nothing. We are complete in Christ. The day na tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, you become complete with Christ. Dahil walay po tayo. Pero kinumpleto tayo ulit sa magitan ni Kristo Jesus. Amen? Kaya when man sin against God, disobedience is sin. Evil is sin. With Jesus Christ, we are complete again. Amen? Tayo po'y kinumpleto ulit ng ating Diyos. Kaya yung kasalanan, ito po'y nagdi-destroy sa ating puso. Katulad po yan ng isang poison. Sin destroys the heart the same way poison destroys the body. Yan po yung isang uri ng isang kasalanan na hindi maaalis sa isang tao na katulad po natin. Di ba? Kaya nandiyan na po yan sa ating DNA. Sin is, nandiyan na po yan sa ating DNA. At yung kasalanan is very contagious. Di ba? Yan po yung nakakahawa. Okay? Yan po yung nakakahawa sa ating kapanahunan. Very rampant na ngayon. Ang kasalanan, hindi ba? Sin destroys the heart the same way that destroys the body. At ang kasalanan po mga kapatid, very rampant in society. At makikita mo, talagang lantaran, publicly, makikita mo lantaran. Pag nakita mo, ikaw na lang mahihiya pag nakita mo. Di ba? Hindi lamang lantaran publicly, nakikita mo rin yun sa mga social media. Pag ikaw ay nagbabrowse. Di ba? Pag ikaw ay nagbabrowse. Kasi bakit? Nasa DNA ng tao. Ibig sabihin, nasa dugo ng tao na talagang makasalanan ang tao. Kaya sin is very rampant. Tingnan po ninyo si Noah, even the Bible times, Noah got drunk. Hindi ba? Abraham, 2 beses po siyang nagsinungaling. Nung tinanong ng hari si Abraham, hindi ko yan asawa, yan ay aking sister lamang. Tingnan po ninyo, no? David also, who was called man after God's own heart, lusted and committed murder and adultery. Kay Bathsheba. Kaya today we are looking at our heart na talagang deceitful, na kahit na anong gawin ng tao, talagang mananatiling ang kasalanan ay naandun pa rin din sa puso. Kasi bakit ang kasalanan, yan po ay nagbibigay ng isang bagay na nagiging masakit, may sakit ang puso na po natin. Because of sin. Pangalawang bagay na makikita natin, the Bible tells us, our hearts are deceitful, your ears listen for what your heart craves. Totoo hindi. Diba? Basahin nga natin po sabay-sabay. Your ears listen to what your heart craves. Mukhang gutom na kayo ha. No? Siguro sabi ng isa, kakakain mo lang na amusal, gutom ka na naman. Diba? Pero totoo. Diba? Kung ano yung sinasabi ng ating puso, nagdidictate sa ating isip. Diba? Hindi ba totoo na napaka-practical ng ating series? Diba? Your ears listen for what your heart craves. Kakakain mo lang kanina, gutom ka na naman. Nakita na ba rin sa inyong mga kaibigan? Sabi ng isa, parang meron akong gustong kainin na hindi ko malaman na hinahanap ko. Nasa dulo ng aking dila. Talagang gusto kong kainin, nahanap-hanap ko. Nagki-craves. Diba? Siguro ice cream.
Okay, siguro halo-halo. Wow, mamaya naman. Siguro kung kalibre kayo. Tama-tama, mainit ang panahon. Di ba yung mga hinahanap natin, kine-craves natin, ano po? Kasi bakit? Daig mo pa ang naglilihi kung ikaw ay magdemand. Pero sadyang totoo, our ears listen to what our heart craves. Because what? Because covetousness comes from the heart. Because covetousness comes from the heart. Ang sabi sa Luke chapter 12, verse 15. Ano po? Luke chapter 12, verse 15. Ang sabi ni Jesus Christ ganito. Mamaya isasalin natin sa pagkakatagalog. Luke 15, verse 15. And he said to them, take heed and beware of what? Covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Notice the word covetousness. Di ba? Hindi lahat na meron tayo doon nagagaling kasaganahan ng ating buhay. Sabi ng Biblia. Kaya maging maingat daw tayo sa covetousness. Kung isasalin natin yan sa pagkakatagalog, ang sabi ng Biblia, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Yung word na kasakiman ay ibig sabihin pala ay covetousness. Kinakailangan mag-ingat tayo. Yung paghahangad, okay? Yung paghahangad, yung kasakiman, ay isang word na covetousness. And the word covetousness means, ang sabi diyan, ano ibig sabihin ng covetousness? Covetousness means a desire, craving for something more. Yan daw isang uri ng desire. Gusto mo, at gusto mo pa, craving for more. Kaya tama yung ating second point, kung ano sinasabi ng ating puso nagde-dictates para sa atin kung ano gusto natin. Okay? Covetousness means a desire, craving for something more. Kaya meron ka na parang ganito eh. Meron ka na, gusto mo pa ng mas marami kaysa doon sa iyong kasama. Meron ka na eh. Nagdi-desire ka. Naghahangad ka pa ng mas marami. You getting that? Diba? Mahalata mo ito, mahalata mo yung ganitong, mahalata mo ito sa ganitong klaseng katotohanan. Sino sa inyo napunta na ng restaurant? Siguro napunta na kayo ng restaurant, di ba? Hindi ba nagpunta kayo sa restaurant, siguro kasama mo, o kapatid mo, or kuya mo, or what, anything, ano ba, nandun kayo sa restaurant, nag-order, kumuha ng menu, nag-order na napakadami. Siguro hindi ba ito sapat, order na napakadami. Yung tinatawag na last of the eyes. Yung tinatawag na takaw tingin. Ay, ito masarap ito. Ma-order na. Ay, ito pa yung masarap ito. Pagkatapos na andyan na lahat, hindi na magkasya ang lahat doon sa lamesa. Okay, sobra-sobra at hindi makain. Kasi bakit? Yung tinatawag na takaw tingin. Di ba? Sobra. Naghangad na mas marami. Kasi nagkikrave eh. Are you getting the point? Mga kapatid, ito ang totoo. Kahit na mag-order ka ng kakonti at madami, meron pa rin matitira. Di ba? Kasi yun, umorder kayo ng marami, meron matitira. Umorder kayo ng konti, meron pa rin natitirang isang pakpak ng manok. Kunin mo na, nagkakahiyaan ka. Maparami ba konti, laging merong tira. Di ba? Takaw tingin kasi. Eto pa, nakakain na lang sa buffet. Di ba? Sa buffet. Di ba sa buffet, eat all you can eat eh. Di ba? Kuha ka na yan. Meron mga iba, kumukuha ng buffet, nagpapaliwanag. Ang dami, punong-puno yung plato. Punong-puno yung plato na gano'n. Tapos pagdating doon sa upuan, nagpapaliwanag, hindi ka naman tinatanong, uy, para ito sa aking ano, para ito sa aking katabi, ganito. Hindi ka naman tinatanong. Pero bakit ang dami-dami? Talagang isang damukal, talagang na ano, parang hindi mauubusan. Ang buffet naman kasi, pwede kang bumalik eh. Di ba? Pwede ka naman bumalik eh. Eto pa, sa handaan. Yung craving means a desire of craving something more. Di ba sa handaan? Hindi maalis to eh. Sa handaan, kumain ka na, meron ka pang pasyaro. Totoo. Kung minsan ganitong ginagawa ng Pinoy, nakakatuwa. Di ba? Magsasyaron muna bago kakain, lalagay sa bag. Di ba? Bakit ganyan ang nangyayari? Kasi the heart
easy to covet. Mabilis maghangad. Kaya yung covetousness, yung definition po natin dyan, yung covetousness saka yung covet, kung i-define po natin, medyo merong pagkakaiba, pero medyo merong kahawig. Ang sabi po dyan, yung covetousness means a desire craving for something more. Pero, yung covet means to wish for earnestly, to desire what belongs to another. Malaki po ang pagkakaiba po yan. Kasi bakit? Yung covetousness, tayo po hindi nagpiprisa, we are studying parang Sunday school. No? Covetousness means a desire. But sabi ron, covetousness is kasakanan. Kasi sabi ron, a desire craving for something more. Pero yung covet, to wish for earnestly. Mas malalim. To desire what belongs to another. Kung ang covetousness ay kasakiman, ano naman ang covet? Pagnanasa. Pagnanasa. Kasi to wish for earnestly, to desire what belongs to another. Kaya ito pong covetous heart na meron tayo. Okay? Minention ni God ito sa Old Testament. And in fact, nasa 10 utos pa po ito. Diba? In Old Testament sa 10 utos. Nasa Genesis, sa book of Exodus, chapter 20, verse 17. Ang sabi ng salita ng Diyos, diyan, follow me with your eyes dyan sa ating screen. Thou shalt not what? Covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor as thing that is thy neighbor's. Malinaw ang pagkakasabi. Kung isasalin natin ito sa ating wika, siguro mas malinaw. Di ba? Ang sabi po dyan sa ating pagkakatagalog, nandyan yan siguro sa ating screen, huwag mong pagnanasaan. So, ibig sabihin pala ng covet, yung pagnanasa. Huwag mong pagnanasaan, maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa at ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pagmamay-ari niya. Here's the thing. This passage of Scripture, hindi lang ito tumutukoy sa pagnanasa para sa iyong kapwa. Okay? Pagnanasa doon sa asawa ng kapwa. Okay? At ito rin sinabi rin dito, dinifferentiate ng Bible sa alipin lalaki at babae. Huwag pagnanasaan. Alright? I remember sa book of Genesis, do you remember si Joseph? Diba? Si Joseph sa book of Genesis, hindi ba pinagnasaan din ito ni Potiphar's wife? Diba? Si Joseph na alipin, isa sa 10 utos. At hindi lamang ang asawa ng kapwa, alipin na lalaki o babae, pagkatapos baka. Ang baka ay sinisimbolo katulad ng isang livelihood na pinagkakakitaan. Pinagkakabuhayan. During the time, ng bansang Israel, ang baka ay sa kanilang livelihood. Diyan sila nabubuhay. At yung sinasabi po ron, yung asno, yung donkey ba, ibig sabihin ng asno ay donkey. Ito po isang katulad na kanilang uri na ginagamit kapag sila ay nagta-travel from place to place. So yung baka isang uri ng livelihood. At yung asno o your camel, ginagamit po nila for travel from place to place. Kung dadivert po natin yan, i-apply po natin sa ating kapanahunan ngayon, isama-sama mo lahat yan. Lahat ng properties ng iyong kapwa. Trabaho, etc., career, wag daw pagnanasaan, wag daw dapat pagnasaan. Kasi bakit? Isa sa 10 utos ng Diyos. The word covetousness ay isang pagnanasa. Naalala ko nga yung sabi ni William Barclay. Sabi ni William Barclay said, covetousness is therefore a sin with a very wide range. If it desires for money, it leads to theft. Listen, if it desires for prestige, it leads to evil ambitions. If it desires for power, it leads to sadistic tyranny. If it desires for a person, it leads to sexual sin. Kaya your body, our body reacts for what our heart craves. It's true or not? Di ba? Kaya ang tanong,
Do you have, tanong this morning, do you have a covetous heart? Ikaw lang makakaalam yan. Do you have these wrong desires na alam mo yung feeling hindi naman dapat. Ikaw lang ang makakaalam yan. Siguro sasabihin mo, you're justifying yourself. Siguro sasabihin mo, Pastor, alam ko, kilala ko ang aking sarili. Kilala ko ang aking sarili kung mali ako, kung mali ako. Pero kilala ko ang aking sarili. Wala akong ginagawang masama, mamatay man ang aking katabi. Pero sabi ng Bible, Jeremiah 17, balik po ulit Sister Dory. The heart is deceitful, the Bible said. Above all things, and desperately wicked, who can know it? Mismo tayo, hindi natin makakaalam. Sino makakaalam? The following verse, the following phrase, I, the Lord, search the heart. Siya palang nakakatalos, ang Diyos. Amen? Siya palang nakakaalam. Paano niya nalalaman? I, the Lord, search the heart. I test the mind. Even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. We can justify sa ibang mga tao, pero ang tanging makaalam ng nilalaman ng ating puso, kundi Diyos. Kaya the eyes look at the object. The mind admires it. The will goes over it. And the body moves to possess it. And it follows, it all started with the heart. Kapag sinabi ng puso, the mind follows. We should be very, very careful kasi the Bible said the heart is deceitful. Amen? Pangatlong point na ating makikita this morning. The Bible tells us our heart is deceitful. Sin slowly kills the heart. Ang kasalanan, unti-unti po tayong papatayin. Sin slowly kills the heart. Merong sikat na kanta, siguro alam niyo ito, yung tinatawag na Killing Me Softly. Yun ang alam naman. Di ba? Pinapatay daw siya ng dahan-dahan. Alam niyo ba merong uri ng pagkain somewhere in Mountain Province? Somewhere in Mountain Province na Killing Me Softly din. Ewan ko tama ako pero naririnig ko ito sa aking mga kaibigan din. Killing Me Softly, na isang uri ng manok na pinapatay unti-unti. Ayun? Pinikpikan na tayo, no? Tama ba? Di ba? Pinapatay siya unti-unti. Sabi, napaka-sadista naman, talagang Killing Me Softly. Siguro kung ikaw yung manok, patayin mo na ako. Huwag mo na ako patayin unti-unti. Katayin mo na ako, gilitan mo na ako ng leeg. Di ba? Pero ito daw ang secret. Kaya daw ganun. Kasi mas maninamnam daw yun. At mas masarap daw yun. Okay? Kaya sin slowly kills the heart. Unti-unti po tayo papatayin dito. At kung hindi po tayo mag-iingat, ganun din sa ating kalusugan, okay? It will damage our health also. Unti-unti din tayo papatayin. Alam niyo po yung lungs po natin, it will kill your lungs softly. Patungkol sa mga pollution na ating mga nalalangap. At yung second-hand smoke. Kahit hindi ikaw yung naninigarilyo at hindi nalalangap mo yan daily, araw-araw, no? Masama daw po yan sa kalusugan. At unti-unting hindi magiging healthy ang iyong lungs. And later on, you will find meron ka na sakit sa lungs, sa baga. Not only that, liver, di ba? Too much supplements. Yung mga iniinom natin ng mga gamot. Kayo mga nagme-maintenance, forever na yan, inom tayo ng maintenance. It damage our liver eh. At dagdagan mo pa ng mga supplements na yan, katulad ng slimming, pampapayat. Uminom na daw ito, pampapayat. At pampaputik. Ayan, ano po. Ako, sumubok ako niyan, hindi na tumalab eh. Kaya panindiligan ko na ng ganito. Kulay duhat ang putis. Di ba? Kidney, ganun din. Mga salty food, processed food, mga sugar, it damage our kidney. Pagsamasamahin mo lahat po yan, unti-unti papatayin ang iyong health. Dahil totoo po naman po yun. Di ba? Medically speaking. Kaya isang pasyente who has a car, ang isang pasyente,
who is fighting for his life, isa lang ang pwedeng mangyari sa kanya. Listen, ang isang pasyente, kung ikaw ay pasyente, ang isang pasyente na merong cancer, fighting for his life, isa lang ang pwedeng mangyari. It's either kill the cancer or cancer will kill you. Alin sa dalawa ang ipipiliin? Kapag meron ka ng gano'n, stage 3, stage 4, huwag naman sana. Pero mamili ka sa dalawa. Diba? Kill the cancer or cancer will kill you. Si Doc Willie, salamat dahil siguro okay siya. Meron siyang medical, insurance. Siguro nakapaghanda siya. Siguro financially able siya magpa-doktor, magpa-MRI, magpa-CT scan, magpa-chemotherapy kada araw o sa isang linggo, 2 beses, 3 beses. Kasi bakit? Gusto niya mabuhay. Pinapatay niya yung cancer cells na sa kanyang katawan. Pero, kung kasi katulad po natin na pangkaraniwang tao lamang, okay, na hindi po natin kaya magpa-MRI, hindi natin kaya magpa-CT scan, hindi natin kaya magpa-chemotherapy, ay, alam natin, patayin mo na lang ako cancer. Dalawa lang eh. Kapag pipilihan eh. No choice eh. Diba? Kaya kung i-apply po natin yan, spiritually, 100% ang puso po natin deceitfully wicked. Not only deceitfully wicked, sinful. Amen? Not only sinful, evil. At itong kasalanan na meron ng tao na nakatago sa ating puso, mamamatay tayong makasalanan, at pag mamamatay ang taong makasalanan, pupunta sa dagat-dagatang impyerno at parurusahan ng Diyos. Right? Pero ang Diyos po mga kapatid, mahal po tayo. Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 10 and 12, wala dyan sa ating screen, at nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang sino man nakagawa ng kaganapan ng Diyos. Lahat ay lumihis sa landas at mapaparusahan at gumagawa ng mabuti, walang nasumpungan kahit na isa. Totoo na ang tao ay makasalanan. Pero ang kagandahan po ron, merong sinabi sa Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, ang tao ay makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan dun sa impyerno. Pero merong kaloob ang Diyos. Amen? Ang kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos, si Kristo Jesus. At sino man makakilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, magsisi siya ng kanyang kasalanan, ay pagkakaluban siya ng buhay na walang hanggan. Amen? Yes. Di ba? Yun ang sabi ng Diyos. Ang puso po natin ay makasalanan. Above all else, dahil ang puso po natin may makasalanan, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Guardiyahan po natin. Pag-ingatan po natin ang ating puso. Kasi nature ng puso po natin gumawa ng kasalanan eh. Tingnan po natin ang ating mga anak. Kahit hindi mo turuan magsinungaling, magsisinungaling yan. Kahit mamundok pa kayong magpamilya, wala kayong internet, huwag mong paggamitin ng iPad kasi makasalanan ng iPad, makasalanan ng internet. Diba, lumayo kayo sa society, inalagaan mo siya, dinuyan mo siya sa pagmamahal, pinakain mo siya ng pag-ibig, pero darating at darating sa bata po na yan, magsisinungaling at magkakasala. Bakit kanyo? Kasi bakit? Nasa nature natin yan, nasa DNA natin yan, nasa puso natin yan, nasa puso po natin yan. See? Kaya guard our hearts. Guard our hearts. Meron nga pong isang illustration na doon po sa isang plantation doon sa gubat. Nagtatanim po sila ng oak tree. Alam niyo po yung oak tree? Isang giant na puno na napakataas at napakatibay na puno na ito. Siguro ito ay tinatawag na ngara. Something like that. Pero matibay na puno. So doon po mga kapatid sa gubat at talagang tinaniman po yan doon para mag-harvest after so many years. So lumaki naman ito mga oak tree na ito kasama ng isang oak tree na iyon. Pero habang itong lumalaki, mayroong isang termites. Termites, ano Tagalog ng termites? Anay.
na pumasok dun sa katawan ng puno na iyon. Ano po? Tuloy-tuloy ang paglago, tuloy-tuloy ang pagkaroon ng dahon, tumangkad ang tumangkad, ano po? Walang nakikitang damage sa kanya. Pero dumadami din ang dumadami yung termites, yung anay, na naandun sa puno po na yun. Walang makikita ang damage sa katawan ng puno. Perfect, kinis. Pero dahil nabubuhay siya sa loob, unti-unti pala siyang kinakain hanggang mawalan ng laman. Dumating ang malakas na bagyo, malakas na ulan, malakas na ihip ng hangin, ang lahat ng mga oak tree nakatayo pa rin. Pero tanging siya lamang ang nabuwal at nabalik. Nung makita po nila, bakit nagkaganon? Ang oak tree na katulad ng isang puno ng nara ay napakatibay, kailanman hindi nabubuwag ng bagyo. Pero bakit ang puno ng nara nito, kaya tinatawag ng oak tree, ay nabuwal at nabalik? Tinignan po nila, aba, nung makita po nila, wala na palang laman. Kinain ng anay yung laman. Kaya our wicked hearts naturally lean toward evil and sinful things. Sinful things. Ang puso po natin laging nakabend doon po, mga kapatid. Bakit nangyayari yan? Dahil kinakailangan bantayan ang ating puso. Bakit kinakailangan bantayan ang ating puso? Because evil dwells in us. Always, every day. Always and every day. Hindi ba kapag ang mga computer nagkakaroon ng virus? No? Yung computer, sino may mga laptop or computer, minsan nagbabrowse ka lang gano'n, kita mo, humihina ng kakaroon ng virus. Di ba? Kinakailangan mo ng kinakailangan ng technician ng computer para ayusin yun. Di ba? Sa ating age na 40s, 50s, or 60s, kapag hindi po tayo nag-careful sa ating mga nakikita, narinig at kinakain, darating ang panahon, magkakasakit ang ating pangatawan, ang ating puso ay manghihina. At hindi lang yun, magkakaroon tayo ng cancer. Kung hindi tayo mag-ingat, sabi ko kanina sa introduction ang sakit hindi mo dumadating kaagad yan, nabiglaan. Merong pinanggagalingan yan, hindi lang natin pinapansin. And if sin slowly kills the heart, ano ang dapat na remedy? If sin slowly kills the heart, ano dapat ang remedy? Kapag ang kotse, damage, pupunta tayo sa mekaniko para ayusin ang ating kotse. Kapag ang ating body mahina at merong damage, pupunta tayo sa hospital, magpapakonsulta tayo sa doktor, sa espesyalista na yun, para gawin ang ating surgery. Pero ang tanong, sino ang gagamot ng isang pusong makasalanan ng isang tao? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. Amen? He forgives. Kung ikaw ay hihingi ng tawad, ikaw ay patatawarin ng Diyos. His blood cleanses our sinful heart. Amen? Sabi nga sa kanta na dating ating kinakanta, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Only Jesus can cleanse a sinful heart na meron po tayo. Kahit nag-aano po tayo, i-justify natin ang ating sarili sa Diyos. Wala akong ginagawang masama. Self-righteous ako, mareligiyoso ako. Pero pwede natin gawin yan lahat ng mga bagay na yan. Pero tanging ang Diyos makakagawa lamang. Pero sabi ng Bible, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Kaya we're talking about lies, truth versus lies. Only light can illuminate darkness. Tangi lamang ang ilaw o ang liwanag makakapagtaboy ng dilim. Hindi mo natin kayang suriin. Hindi mo natin kayang suriin ang ating puso. Alam niyo kung bakit? Kasi magaling mga tuwiran. Are you listening? Hindi po natin kayang suriin ang ating puso. Tanging Diyos lamang sabi, I the Lord. Pero pwede mag-search ng puso. Bakit hindi natin kaya suriin ang ating puso? Kasi magaling mga tuwiran. Ang tao. Tingnan niyo po sa Senate hearing, ako po'y lagi nakatutok sa Senate hearing. Nakatutok din ba kayo? Kung minsan sinesend ko sa group chat natin. Pero magtrabaho kayo ha, mag-involve kayo. Di ba? Sa Senate hearing, nandiyan si Alice Go. Meron bang, matatapos na ba yun eh? Matatapos na yun eh.
Meron susunod na hearing din kay Kibuloy. Susunod yun, di ba? Pero tingnan po ninyo sa Senate hearing. Sino man ang nasasaktan o kaya akusado, di ba? O kaya akusado, present and prove the evidence that I am guilty. Ang sabi naman ng akusado, I will present my alibi. Di ba? Ipe-present ko naman sa inyo ang lahat ng mga ebidensya na pinapakita nyo sa akin. Ipe-present ko naman ang aking alibi. Gagawa ako ng mga makakatwiran na baluktot pero merong hap na katotohanan. Kaya mahirap malaman eh. Kaya kung ikaw ay nagsaside ni Alice Gu, ikaw ay nagsaside ng Senate hearing, mukha naman nagsasabi siya ng totoo. Ikaw naman nalilito ka na. Ano ba talaga totoo? Kasi mahirap eh. Ang Diyos lamang nakakaalam ng lahat. Hindi natin kayang suriin ang ating puso kasi bakit magaling tayo mga tuwiran. Flesh cannot cast out flesh, remember that. The flesh will protect only to defend itself. Pero pagdating sa Bible, i-scrutinize niya ang ating puso. Amen? Sabi nga sa Bible, ang Word of God katulad daw po ng isang tabak na doble ang patalim. Kapag ini-strikes, pati bone of the marrow putol. That's the Word of God. Kasi it exposes everything. Light illuminate darkness. Mga kaibigan at mga kapatid. Binigyan po tayo ng warning, the great wise king, Solomon. Na binasa po natin kanina, sinabi niya, told us to guard our hearts. Prophet Jeremiah wants us to know that God knows our heart. That God knows your heart. Do you have a covetous heart? Do you have this kind of heart na para Lord, meron akong bagay na dapat kong isuko sa iyo. Ano ito? Bring it to God. Kasi later on, tayo rin ang mapapahamak. Maging honest tayo sa Panginoon. Diyos, Panginoon, gusto kong isuko ko ito sa iyo. Don't justify everything. Just yield, abide, and surrender your life kay God. Kung gusto natin ng katotohanan, truth versus lies, the truth will set us free. Tumayo po tayong lahat at tayo po manalangin. Shall we pray?